Minsan, nakakatakot talagang sabihin ng mga tunay na nararamdaman natin. Masakit kasi ang masaktan. Pero kung di mo susubukan, paano mo malalaman kung magkatulad ba kayo ng nararamdaman? Subukan mo. Malay mo, nakatadhana siya para sa'yo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Pahamak naman ang nurse na yun. Ay naku. Pero ayoko. Di ko sasabihin kung sino. Nawa, sino ba daw yun? Magsalita ka. Hindi ko alam, Rafael. Wala akong kinalaman dun. Wika ko naman tapos eto. Tinalikuran ako bigla ni Rafael. Pero okay na yung ganito. Lalo na't walang maalala si Rafael. Baka kung anong isipin niya sa akin. Tapos baka magalit siya. Kaya ito, ipinikit ko na lang ang mga mata ko. Inaantok din kasi talaga ako. At sa paglipas ng mga sandali, napatulog talaga ako sa kama dito sa ospital. At nang magising ako, mukhang napasarap ang tulog ko. Nawa, iho. Butit nagising ka na. Sakto, kakain na. Tara. Sabay-sabay na tayong kumain tapos maganda na kayo sa pag-uwi natin. Kaya ito, bumangon na ako at lumapit na kay na Rafael kasi nagugutom na din talaga ako. Kaya ito, diretso kain lang habang nagkukwentuhan. Kaya lang, nakakapanibago kasi naman si Rafael. Tila ba, di niya talaga ako kilala. Nak, Rafael, si Noah pala, sa bahay muna. Sasama siya sa atin. Bakit Papa? Anong gagawin niya sa bahay? Nak, nakausap ko ng tatay niya. Mga 1 buwan siyang magbabakasyon sa bahay. Para na rin may kasama ka. Ha? 1 buwan? Wika ko naman. Kasi 1 week lang ang gusto ko tapos sinabi pala ni tatay na 1 buwan. Ay naku, parang ang tagal naman ata. Nawa, iho, sa bahay ka na lang muna ha, para habang nagpapagaling ng husto si Rafael may nakakausap siya. At may nakakasama siya sa bahay. Opo, wala pong problema, Manong. Rafael anak, okay lang ba sa'yo? Bakit parang nakasimangot ka? Papa, di ko naman kailangan nakasama. Tsaka, di ko naman kilala yung si Noah. Rafael anak, kilalanin mo. Basta mamaya, sasama na siya sa pag-uwi natin. Tapos, magkasama na lang din siguro kayo sa silid mo. Para naman, maging close kayo. Papa, ayoko nang may kasama. Kayo na lang ang magtabi sa kama. Nak, ano ba nangyayari sa'yo? Bakit ba parang galit ka kay Noah? Kasi naman Papa, kanina may sinabi yung nurse tungkol sa mga nangyari habang tulog ako. Tapos, alam daw ni Noah yun. Kaya lang, ayaw sabihin ni Noah sa akin. Nak, ano bang gusto mong malaman?
Basta, si Noah ang gusto kong magsabi sa akin. Wika ni Rafael. Nagtataka tuloy ako. Bakit parang napaka-arte ni Rafael sa totoong buhay? Ibang-iba siya sa kaluluwang nakilala ko. Hala, baka naman hindi kaluluwa ni Rafael ang nasa katawan niya ngayon. Kasi hindi niya ako kilala. Pero wag naman sana kasi kung hindi yung kaluluwa niya ang nasa katawan niya. Hindi ko na itutuloy ito. Uuwi na talaga ako. Noah, sabihin mo na kasi, bahala ka. Di kita kakausapin hanggang hindi mo sinasabi sa akin ang nalalaman mo. Wala nga akong alam saan sinasabi ng nurse na yun, Rafael. Wika ako. Kaya lang, di na sumagot si Rafael. Tapos, hindi na siya nagsalita. Bakit ganito? Ang arte ni Rafael. Ang sarap niyang sakalin sa totoong buhay. Pwede bang maging kaluluwa na lang siya ulit? Kaya ito, sa paglipas ng mga oras, sa wakas, pauwi na kami sa bahay nila Manong. Nakakatuwa. Kasi 1 buwan pala ako doon. At siguradong masaya din si tatay ngayon. 1 buwan din silang magkasama ng best friend ko. Luwag siya kay tatay. Kaya lang, nakakainip magbiyahe. Kasi naman, di ako kinakausap ni Rafael. Yung tatay naman niya, tulog. Ay nako. Kaya ito, natulog na lang din ako. At nang makarating kami sa kanila, hindi pa din talaga ako kinakausap ni Rafael. Parang ang laki ng kasalanan ko. At ito dahil takip silim na, nagluto na kaagad si Manong ng pagkain para sa hapunan naming 3. Nawa, pasensya ka na sa bahay ah. Marami kasi akong binentang gamit kaya wala kaming lamesa at mga upuan. Tsaka pagpasensyahan mo na si Rafael. Ganyan talaga yan kapag tinotopak. Hindi nagsasalita. Nako, Manong, hayaan niyo pong bumaho ang hininga. Pero huwag kang mag-alala, Noah. Mabait naman yung anak ko. At saka, salamat ah. Kasi kung hindi dahil sa'yo, baka hindi pa din nagigising ang anak ko. Manong, wala naman po akong ginawa. Noah, meron kang ginawa. Alam ko yun. At kahit di mo sabihin, alam kong ikaw ang dahilan upang magising ng anak ko. Kaya sana, dito ka muna. Samahan mo muna ang anak ko. Kasi alam kong magkakasundo kayo. Sige po, Manong. Pero bakit po ang sungit ni Rafael? Ewan ko nga ba? Parang may nagbago sa kanya. Tapos nung magising siya sa ospital, sa pagmulat ng kanyang mga mata, may hinahanap siya na hindi ko alam kung sino. Bakit po, Manong? Ano po bang hinahanap niya? Nawa, iho, para kasing may hinahanap siyang tao nung magising siya. Kaya lang nung itanong ko kung sino, di naman niya masabi. Hindi niya maalala. Basta may kasama daw siya. Pakiramdam ko, Noah, nagkaroon ng panaginip ang anak ko. At sa panaginip na yun, may isang tao na lagi niyang kasama. Pero, sinong nasa panaginip niya? Mula sa sinabi ng tatay ni Rafael, kahit paano ay naging masaya ako.
Kasi naman, kahit di ako maalala ni Rafael, alam kong hinahanap niya ako. Huwag kang mag-alala, Rafael. Muli kong ipapakilala ang sarili ko hanggang sa maalala mo kung sino ako. Hello mga Bebe Loves. Magandang gabi sa inyo. Baka naman, pasayahin nyo naman ako kahit pambili lang ng bigas. Isang sako. I love you all mga Bebe Loves. Ayan po ang GCash number ko sa taas. Maraming salamat po sa lahat. Mwah!